10,000 taon nang nakalilipas sa kaharian ng sinaunang Ehipto, nabuhay si Khepri, isang simpleng manggagawa na nagbubuhat at nagdadala ng malalaking mga bloke ng bato para sa malalaking templo at piramide. Sa gitna ng tindi ng sikat ng araw at bigat ng kanyang tungkulin, natagpuan niya ang pag-ibig na di inaasahan, ang prinsesang nagmula sa dugong maharlika. Sa pagitan ng kanilang magkaibang mundo, umusbong ang isang damdamin kasing tibay ng bato na kanyang hinahasa at binubuhat, at kasing lalim ng ilog Nilo. Ito ang kwento ng isang pusong handang umibig kahit pa sila'y nasa magkaibang mundo. Sa malamig na dapit hapon, bumangon si Khepri habang kumakapit pa ang hamog ng hangin. Sa bawat araw, pare-parehong tungkulin ang kanyang ginagampanan. Tulungan ang kanyang mga kasama na ilipat ang mga dambuhalang bato galing sa minahan patungo sa lugar kung saan itinatayo ang mga piramide. Sa gilid ng ilog, maririnig ang kaluskos ng lubid at ang daing ng mga katawan. Ang mga blocking ito na kasing bigat halos ng elepante ay inilalagay sa malalaking mga bangka. Habang hinihila nila ito, hingal na hingal ang bawat isa. Pumuputok ang mga ugat sa bisig. Dumudulas ang mga paa sa basang kahoy at ang alon ng Nile ay parang nanunuya. Isang maling galaw, lulubog ang pinaghirapan. Ngunit sa bawat patak ng pawis, dala niya ay pangarap. Ang monumentong tatagal ng higit sa kanilang buhay. Sa pag-agos ng ilog, alam ni Khepri ang hirap at sakit ng kanilang katawan ang magiging batong pundasyon ng kasaysayan. Sa ilalim ng nagbabagong araw ng disyerto, pawis na pawis si Khepri habang nagbubuhat ng mabibigat na bloke ng bato para sa piramide ng kanilang paraon. Gutom na gutom siya matapos ang maghapong pagtatrabaho. Ngunit kapirasong tinapay lamang ang baon niya. Sa di kalayuan, may naamoy siyang matinding samyo ng inihaw na karne. Sa likod ng bundok ng buhangin, nakita niya ang isang higanting lalaki na natutulog. Katabi ang isang malaking mangkok ng pagkain. Gutom na gutom si Khepri. Isang kagat lang bulong niya. Tahimik niyang kinuha ang isang piraso ng karne. Ngunit bago pa siya makalayo, nagising ang higante at umalingaw-ngaw ang boses ito. Sino ang nangahas na kumuha ng aking pagkain? Dahil sa takot, tumakbo si Khepri sa buhanginan. Tumakbo siya ng mabilis habang hinahabol siya ng mabibigat na yabag ng higante. Tila wala ng katapusan ang kanyang pagtakbo hanggang sa mahuli siya ng higanting ito. Nahablot siya ng higante na parang laruan at ibinalibog siya sa lupa. Nanginig ang paligid sa lakas ng pagbagsak. Tumingala si Khepri, halos mawala ng hininga. Ngunit bago pa siya mawala ng malay, nakita niya ang higanting dahan-dahan ngumiti. Matapang ka, sabi nito. Ngunit tandaan mo, ang gutom ay hindi lisensya para magnakaw. Sa isang iglap, naglaho ang higante na parang alikabok sa hangin at iniwan si Khepri. Sa pagbangon ni Khepri, siya'y pawisan at pagod na pagod. Ngunit isang alaala ang bumalot sa kanyang puso. Ang pag-ibig ng prinsesang Nefari na minsan niyang nasilayan mula sa malayo habang ang karwaheng ginto nito'y
dumaraan sa pangpang ng ilog Nilo. Isang dapit hapon, matapos ang mahabang araw ng paggawa, napagpasyahan ni Kepri na sundan ang agos ng ilog. Pinakinggan niya ang pagaspas ng hangin at paggulong ng tubig. Nawari tinatawag siya. Lumakad siya ng lumakad hanggang sa marating niya ang isang kalye na nilalatagan ng marmol at puno ang mahaligi ng iginuhit na larawan na nagkukwento ng mga tagumpay ng paraon, mga digmaan at mga ritual. Sa dulo ay tumambad sa kanyang palasyo. Kumikislap ang malinaw na tubig na parang salamin at bituin. Pumasok si Kepri roon. Ang mga haligi ay may ukit ng larawan, samantalang ang hardin ay puno ng pabango ng lotus at papyrus. Habang pinagmamasdan niya ang karangyaan, isang malambing na tinig ang sa kanya'y bumungad. "Sino ka? Lalaking naglalakad sa aking tahanan?" Isang babae sa balabal na ginto. Ang mga matay parang liwanag na kumikislap sa madaling araw. Napayuko si Kepri. "Patawad, prinsesa. Isa lamang akong manggagawa na ang tanging hangarin ko ay masilayan ang kagandahan ng palasyo at ang iyong karektan." Ngumiti ang prinsesa ni Pari. Hindi nagulat. Maraming nagtatangkang makapasok, ngunit iilan lang ang may tapang. "Ano ang iyong nais?" Hindi itinago ni Kepri ang kanyang damdamin. "Sa bawat batong aking binubuhat, ang alaala ng mukha mo ang siya kong nagiging lakas. Wala akong kayamanang maialay sa iyo. Tanging ang puso ko lamang na handang mahalin ka." Tahimik na tumingin ang prinsesa sa kanya, sa kadahan-dahang lumapit. "Ang tunay na kayamanan ay nasa katapatan," wika niya. "Hindi ko man mabago ang ating magkaibang mundo, ngunit ang tapang at pag-ibig ay hindi mawawala sa alaala." Sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin at sa saliw ng agos ng ilog, natanim sa puso ni Kepri ang isang pag-ibig na higit pa sa ginto. Kahit bumalik siya kinabukasan sa paggawa ng piramide, dala-dala niya ang alaala ng prinsesa at ng palasyo, isang alaala ng pag-ibig na tumatawid sa pagitan ng isang manggagawa at ng isang prinsesa.